Hello mga loves! Welcome back again sa my YouTube channel. So for today's video nga po, ayan, nagbabasa nyo na agad dyan sa screen kung ano yung gusto kong ibahagi sa inyo. So ayan, kalalabas lang din po yan or ng Securities and Exchange Commission dated ng June 25, 2024. So SEC issues cease and desist orders against 6 financing lending firms. Di ko alam kung alam nyo na rin ito, ba't din ito po sa akin ay ibabahagi ko na lang din po para naman doon sa mga hindi pa po nakakaalam na may bagong order ito si SEC. And ito po yung cease and desist orders against 6 financing and lending firms. And then kinabukasan po ng June 26, 2024 ay ibinalita naman kaagad ng Enquirer.net. So, ayan. So, ibig sabihin, na-publish na po siya at I know na marami na rin po yung nakakaalam nito, but then para po doon sa mga hindi pa po aware or wala pang alam. So, ayan. So, basahin na lang natin or click natin itong SEC issues, cease and desist orders against 6 financing lending firms. So, ayan. Tingnan natin. I-zoom lang natin ng konti. SEC issues cease and desist orders against 6 financing and lending companies. So, date posted, June 25, 2024. Basahin lang natin, press release, reference number, 2024-61, 25 June 2024. So, ayan. So, SEC issues cease and desist orders against 6 financing and lending companies. So, the Securities and Exchange Commission has issued cease and desist orders pursuant to Republic Act number 11765, otherwise known as the Financial Consumer Products and Services Consumer Protection Act, against the following financing and lending companies. Una nga po dyan ay si 9F Lending Philippines Incorporated. Number 2 ay si Lending Incorporated. Number 3 si Hubono Lending Corporation. Number 4 ay si Makati Loan Incorporated. Number 5 si Second Pay Financing Incorporated and si Tekwang Lending Corporation. So alamin natin kung ano nga ba yung mga dahilan bakit sila na-issuehan ng cease and desist order. So, ito yung mga reason kung bakit sila binigyan na ng final or ng ultimatum na decision para i-stop na yung operation nila. So, una nga po dyan, zoom lang natin. So, these financing and lending companies failed to comply with the following memorandum circulars and orders. So, una nga po dyan, Memorandum Circular number 03, Series of 2022, which requires the submission of the impact evaluation report on or before January 15 of each year beginning 2023. And number 2, Memorandum Circular number 28, Series of 2022, which requires the submission of an official email and contact number. And number 3, Memorandum Circular number 19, Series of 2019, which requires the disclosure of advertisements and reporting of online lending platforms. Number 4, order dated 07 February 2024, which requires the submission of complaints handling mechanism. Number 5 nga dyan, order dated 06 July 2023, which requires registration with the Credit Information Corporation. And last nga po, order date 08 June 2024, which requires the submission of the list of third-party service providers. So, ito yung pinakahuli na hindi sila nakapag-comply or nakapag-submit ng list of third-party service provider. These financing and lending companies, including their owner, operators, promoters, representatives, and agents, are directed to immediately cease and desist from engaging in, carrying out, promoting, which includes offering and advertising their lending business through the internet and or any other media, and facilitating any lending activity or transaction. So, ayan mga loves ko, so malinaw na sinabi dito, pinapa-stop na nga yung operation ng mga lending companies na ito. Kasama po yung mga promoters, representatives, consultants, and agents. Kasama yung mga agents na pinapag-stop na rin.
na mag-promote ng kanila pong company na pinanghahawakan. So, alamin natin mga lalamskoy kung ano nga ba, kung alin nga ba yung mga platforms na under ng company na ito. So, kagaya po nito, 9F Lending Philippines Incorporated. So, titingnan natin kung ano ba yung mga platforms na under nito. So, ayan, so skip po natin ito. So, pupunta tayo doon po mismo sa website ng SEC. Baba ko lang yan. So, dito sa taas, search natin dyan yung list of recorded online lending platforms. So, ayan. So, ito po yung gagawin nyo mga lalabs ko. Kung gusto nyo po na ma-check din po kung ano yung mga recorded platforms online under SEC, yan lamang po ang gagawin nyo. I-search po ang list of recorded online lending platforms. So, click lamang po natin yan. Tapos, i-click natin itong list of recorded online lending platforms. Sa website mismo po ito ng SEC. So, dito nyo makikita lahat ng mga platforms online, lahat ng mga lending companies and financing firms recorded ng SEC. So, ayan. So, dito, capitalized na po yan. From A to Z na po yan. Hanapin nyo na lamang po kung ano yung first letter ng company na hanapin nyo and then scroll down nyo lang po. So, ito po yung unang hanapin nga natin ay si 9F Lending Philippines. So, ayan. So, scroll down natin yan. So, ayan. So, ayan. Nakikita nyo na po kaagad. So, company name, SEC number, online lending platforms as declared pursuant to SEC Memorandum Circular number 19 series of 2019. So, ayan. So, unang-una pa nga na bumungad dyan ay si 9F Lending Philippines Incorporated. Ang platform na under po sa kanya na nakikita po natin dyan or nasi-search natin sa Google Play Store ay si PesoClick, Quick Peso, and din si Amihan. Try natin, i-search ito si PesoClick, kung nandyan pa rin po ba sa Google Play Store. Ayan mga lalabs ko, so alam nyo na kung anong gagawin nyo. Let's say na may utang po kayo dito, ay may mga balance pa po kayong utang dito kay 9F Lending under PesoClick or Quick Peso and Amihan. So mag-isip-isip na po kayo. It's time na po or turn nyo na po yan kung ano yung mga isasagot nyo at kung ano yung nalalaman nyo about po dito sa order ng SEC na cease and desist order. So, ayan, ipaglaban nyo or may karapatan na kayo na ipaglaban yung right doon sa mga naniningil sa inyo, na nanghara sa inyo, mga ahente. So, ayan, alam nyo na, may order na sila ng cease and desist order. So, pinapatigil na po yung operasyon po nila. Hanapin natin ito si PesoClick. So, ayan, tingnan natin kung nasa Play Store pa rin to. So, ayan. So, dito sa akin, sa cellphone ko, wala dito si PesoClick. Hindi ko lang po sure kung sa mga Apple Store ay nandoon sila dahil wala pa akong iPhone. So, hindi ko na po siya nakikita sa Google Play Store. So, kayo po, try nyo rin po sa inyo pong mga cellphone kung nandyan or searchable pa rin ba si PesoClick sa inyo pong cellphone. And then, si Quick Peso, hindi ko na rin ito nakikita sa Google Play Store. So, ayan. So, si Quick Peso. So, hindi na rin po siya nag-exist dito sa Google Play Store base sa pag-search ko dito sa aking cellphone. So, kayo po, try nyo rin po na search kung masisearch nyo pa rin po ba dyan si Quick Peso dahil starting po ng June 25, in-order na po sila to stop operation. So, ayan, wala siya dito sa cellphone ko. And next po ay si Amihan. So, lately, nakita ko po ito si Amihan sa cellphone ko. Pero matagal-tagal na rin po yon. Pero this time, so search natin. So, wala na rin siya. So, ibig sabihin, tinanggal na rin yung platform nila dyan sa Google Play Store since then nang ma-issuean sila ng order ng cease and desist order. So, ayan. So, and then yung second nga po is search natin, hanapin natin yung mga platforms na under ni Lending Incorporated. So, nasa letter A lang siya. So, ayan. Capitalize po yan. From A to Z na po yan. Hindi kayo mahihirapan dito maghanap. So, ayan po. So, si Lending Incorporated. So, ayan po siya. So, ang platform niya naman ay si Pocket Cash. So, tingnan natin kung nasa Google Play Store pa rin si Pocket Cash dito sa cellphone ko. Kayo po, check nyo na lang din po kung
searchable pa rin ba si Pocket Cash dyan sa cellphone nyo? If not, kung hindi na po siya searchable, so malamang tinanggal na po siya dyan sa Google Play Store. So, wala na siya. So, cash packet. So, dito mga lalabs ko, so maging aware na rin po kayo kasi kapag ganito na binibigyan ng cease and desist orders yung mga lending platform, may possibilities po yan na magpapalit lang po sila ng pangalan. Pero, same pa rin po. So, magpapalit lang po sila ng pangalan. Pero, yun kasi yung ginagawa ng ibang mga lending platform lalo na kapag may mga existing pa silang mga loans na kailangan masingil sa mga borrower nila. So, ayan. So, cash packet. So, sa akin, wala siya. Pocket FM. So, iba naman na lumalabas ng mga packet yung nandito sa akin. Pocket Champ. So ang hinahanap natin ay si Pocket Cash. So, hindi ko rin po siya nadadaanan pa dito sa Google Play Store. But din mga lalabs ko, mag-iingat na rin po kayo or maging aware na rin po kayo or maging observant kayo kasi let's say wala sila dito sa Google Play Store, lumalabas po yung advertisement nila sa iba pong mga social media kagaya po ng Facebook, lalo na kapag kayong isang content creator ay monetize na. Karamihan po yan dyan mga labs ko, mga online lending platforms ang advertisement na lumalabas sa videos nila. So, ayan, mag-ingat na rin po kayo at maging aware na rin kapag isa yung mga platform na doon na under na po ng cease and desist order ay madaanan nyo, iwasan nyo na lang po dahil hindi nyo po alam, baka may mga risky na po silang utangan dahil nga po is na-orderan na po sila ng cease and desist order. So, iwasan nyo na lang po as much as possible wag na po kayong mag-try na utangan yun. Dahil illegal na po yun. So, ayan. So, under kay Lending Incorporated. So, isa lang naman po si Pocket Cash. So, try natin na hanapin naman si Hubono Lending Corporation. Sa letter H lang siya. Ayan. So, ayan po. Si Hubono Lending Corporation. Siya naman, dyan po so, ayan. Facebook, Messenger, Instagram, YouTube, Facebook account. Used for advertising, marketing purposes. So, ayan. So, kapag nadaanan nyo rin po ito, company ni Hubono Lending Corporation. So, ayan, iwasan nyo na lang po at wag na po kayong mag-engage dito dahil risky na rin po silang utangan. So, lalabas na illegal na po sila. Kapag nag-engage pa po kayo dito. So, ingat-ingat na rin lang po sa pangungutang sa panahon po ngayon, mga lalabs. Next nga po hanapin natin ay si Makati Loan Incorporated. So, platform naman na under ni Makati Loans Incorporated ay si Peso Cash Loan. Mag-isa lang din siya. So, try natin i-search sa Play Store si Peso Cash Loan. So, ayan, hindi ko rin yan dadaanan pa dito sa cellphone ko, sa Google Play Store ko. Hindi ko lang po alam sa mga Apple Store or sa mga iOS kung nandun pa ba sila, kung searchable pa rin sila. Pero dito sa akin, tatry ko kung makikita ko siya, Peso Cash Loan. Pero sa kaka-search ko dito, hindi ko ito nadadaanan. So, ayan, ang lumabas lang ay si Peso Cash. So, under naman siya ni My Loan Lending Incorporated. So, okay, Peso Cash, wala siya. So, ayan, wala na. Nasa end na kaagad. So, ayan po si Makati Loan Incorporated. Mag-isa lang po si Peso Cash Loan na na platform na under niya. So, ayan po mga lalabs ko. So, ingat-ingat na rin po kayo kapag nakaka-encounter kayo sa iba pong social media na lumalabas pa rin po yung advertisement nila or yung commercial nila. So, iwasan nyo na lang as much possible. Wag na po kayo dito mag-engage dahil nga po is meron na silang order to stop operation. So, next nating hahanap ay si Second Pay Financing Incorporated. So, scroll down lang natin. Second Pay. Ayan.
Second Pay Financing Incorporated. So, platform niya naman ay si Loan and then si Easy Loan. So, ito mga lalabas ko ay si Easy Loan. Dalawa po na pangalan na Easy Loan. Magkaiba po ng logo. Ang makikita nyo po yan dyan sa Google Play Store. So, search natin. At parehas din po siya na nagpapautang. Yung isa po yan dyan, yung color green ang logo, and then yung isa po doon ay color yellow. So, yung color green na logo, yun po yung under ni Second Pay Financing Incorporated. So ayan. So, kapag na-encounter nyo po yan, nasa Google Play Store pa rin po siya hanggang ngayon. So, ayan, kung may mga existing balance po kayo dyan, it's your turn. Karapatan nyo na po, may karapatan na po kayo na sagutin sila. And it's up to you na po kung babayaran nyo pa rin po ba sila or as much as possible kung magkano po yung pinautang sa inyo, yung principal amount, yun na lang po ang bayaran nyo. And then, the rest, wag na yung interest kasi nga pinapa-stop na sila ng operation since starting ng June 25. So, covered na po yon. Kung may existing pa po kayong balance or utang sa kanila, covered na po siya to stop. Covered na po siya para i-deny nyo or wag nyo nang bayaran yung interest dahil covered na po siya doon sa order to stop operation. So, do your best na magpaliwanag kayo na ganito. Pinapatigil na yung operasyon nila, may cease and desist orders na sila. Pakita nyo na yung ebidensya nyo kung nabasa nyo or nakita nyo na nagbasa ba kayo ng order under SEC. Pakita nyo na nasa list na sila ng order ng cease and desist. Kaya, para hindi na po nila ipagpilitan na papagbayarin kayo doon sa balance nyo po sa kanila. So, ayan. So, Loan, hindi ko rin siya nakikita dito sa Google Play Store. Hindi ko pa siya nai-encounter dito sa cellphone ko. Hindi siya searchable dito sa cellphone ko. And then, yung last nga pong titingnan natin ay si Techwang. Techwang Lending Corporation. So, nasa baba lang yan. Letter T. So, ayan. Nasa baba lang siya ni Tala. Ayan. Techwang Lending Corporation. So, isa lang din po yung under na platform niya, si TechCash. So, try natin search sa Play Store kung nandyan ba si TechCash. Ayan. Kayo search nyo rin po sa inyo pong mga cellphone kung makita nyo pa yan dyan si TechCash. So, ayan. So, sa akin, wala na po siya ngayon. And then, matagal na rin po siya na hindi ko siya nasi-search dito sa cellphone ko. So, ayan. So, ayan po mga lalabs ko. So, pakatandaan, no? Pakatandaan nyo po or ingatan nyo na huwag na po kayo dito na or iwasan nyo na makumit di sa mga platform na nabanggit na ito dahil nga po is may order na sila ng cease and desist order to stop operation. So, kung may mga utang pa po kayo dito, hinaharas po kayo or nakakatanggap na po kayo ng harassment dito sa mga nabanggit na platforms nila. So, ayan, pagkakataon nyo na po na wag na ninyong bayaran yung interest. So, ibalik nyo na lamang po yung principal para naman alam nila na nag-comply ka rin doon sa or binalik mo, alam nila na ibabalik mo yung principal na nahiram mo. Para at least nabawasan yung burden mo doon sa utang mo dahil nga naibalik mo yung principal. So, may chance na hindi ka na po nila balikan or hindi ka na nila iharas dahil nga po doon sa principal amount na binalik mo sa kanila. So, ayan po mga lalabs ko. So, sana naman nakatulong yung update natin dito sa bagong labas ng SEC na order ng cease and desist order dito sa mga platforms at hinihiling natin or pinagdadasal natin na unti-unti na rin na mabawasan nyo or magsipagwalaan yung mga sobra-sobra maningil na mga platforms na sobra na rin na nakaka-depress or nakaka-stress sa mga mangungutang na kung iharas nila ay sobra-sobra naman. So, ayun na po muna mga lalabs ko. So, sana nakatulong. Please don't forget to subscribe para naman dumami yung mga dumami tayo dito sa aking channel. Magtulungan lang po tayo dito para naman po lahat tayo ay maging OLA free din tayo. So, thank you for tuning in for now, mga lalabs ko. God bless po. Bye!